sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pabagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Ti Maria. Tatak safety with a humble heart. Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 16, versikulo 20 hanggang 23. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya ay nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. O isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating Poong May Kapal sa pagkakataong ito na pinagkaloob niya po sa atin upang tayo ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita.
So, kamusta po mga kapatid? Kamusta po ang Biyernes natin? Sa lahat na may mga devotion sa Sacred Heart at sa mahal na pong Jesus Nazareno, sana naway nagawa po natin ang ating pagdidevotion or pag-novena. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat natin ng mga subscribers, lalo-lalo na sa ating mga bagong subscribers. Marami pong salamat sa inyo. Sa lahat ng mga tumatangkilik at sumusuporta sa ating munting channel na ito, marami pong salamat sa inyo. Sa pagkakataong ito, ibibigay po natin si Pisma Rex sa pagdala po sa atin ng words of our Holy Father. Ito po, pakinggan po natin siya. Thank you so much, Paris Mayor, at thank you din sa inyong lahat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting channel na ito, munting tahanan dito sa YouTube at sa Facebook, sa ating programang pagninilay o yung Gospel Reflection natin, yung PESMA, pagnilayan ng Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. At sa pagkakataon na ito po, ako'y magbabasa ng pagninilay ng ating Santo Papa na ikinuha sa Gospel ni St. John, chapter 16, verses 20 to 23. Ito na po yung pagninilay ng ating Santo Papa, words of the Holy Father. For this reason, Jesus says to Paul, "Do not be afraid, go on speaking. Indeed, fear is not a Christian attitude, but it is an attitude, we can say, for an imprisoned soul without freedom, which does not have freedom to look ahead, to create something, to do good. No, there is this danger. There is that other one, and so on. It's too bad fear causes harm. However, Christian joy is not simply enjoyment. It isn't fleeting lightheartedness. Instead, Christian joy is a gift of the Holy Spirit. It is having one's heart ever joyful because the Lord has triumphed. The Lord has reigned. The Lord is at the right hand of the Father. The Lord is look at me. The Lord has looked at me and sent me and has given me His grace and has made me a child of the Father. That is what Christian joy really is. A Christian, therefore, lives in joy. Yan po ay binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Santa Marta address noong 15th of May in the year of our Lord, 2015. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa at ngayon babalik ko ng mic kay Pes Mayor. Back to you, Pes Mayor. So marami pong salamat, Pisma Rex, sa pagdala mo sa atin ng words of our Holy Father. Sa pagkakataong ito, ibabalik ko po sa inyo si Pisma Rex sa pagbibigay ng kanyang reflection. Ito po, pakinggan po natin siya. Thank you so much, Pes Mayor. At sa pagkakataon na ito, ako po ay magbibigay ng aking kunting nilay based sa ating gospel ngayon, sa gospel ng St. John chapter 16 verses 20 to 23 at ang pagninilay din ng ating Santo Papa. Nung bago pa lang ako dito sa US, nagkaroon ako ng pagkakataong makapagtrabaho sa home and studio, yung parang museum na pinagmamay-ari ni Frank Lloyd Wright. Si Frank Lloyd Wright ay isang sikat at bihasang arkitekto dito sa US. Na dalawang floor po ito, dalawang story yung kanyang building. Sa baba, yan yung studio na dyan na tinatanggap yung kanyang mga kliyente. Nandyan yung mga drafting room, library, at presentation room niya. At sa taas naman, doon yung mga kwarto. Doon sa taas, sa second floor, meron kang madaanan doon na isang archway. Ibig sabihin, yung arch, yung kanyang ceiling is naka-arko. Ito'y makitid, siguro mga 1 meter or less. At mahaba, siguro mga 4 to 5 meters.
Very plain lang yung kanyang pintura at medyo madilim. Dimly lit siya. So pag tayo'y dadaan dito, para bang nasisikipan at ang pagdating, nasisikipan tayo at pagdating natin sa dulo nito, parang may explosion, boom, parang ganun. Magbubukas ito sa isang napakalaki, very high ceiling, very well lit, very well decorated, at well ventilated, at kukunti lang na furniture na parang hall talaga. Napakalaki na kwarto. So, ang maihatid sa atin ay isang maaliwalas na damdamin dahil nga sa nadaanan natin bago tayo nakarating sa kwarto na yon. So, tinatawag natin is we go through this process. Hindi lang na naglalakad tayo sa isang hallway na makitid, madilim at mahaba, kundi ang compressed, ang feeling ng compression ay naghahanda sa atin sa napakalaki at napakagandang kwarto. Ang contrast na ito ay mas nagha-highlight ng big difference na nadadala din ng ating damdamin sa ating experience na ito. In fact, kung tayo ay mga magulang, alam natin, kahit ano natin kamahal ang ating mga anak, alam natin na kailangan pa rin silang idisiplina. Parang dito yung struggle natin palagi. Kung hanggang saan, di ba? If we really want them to be free, then we have to prepare them sa buhay sa pamamagitan ng pagdisiplina, pagko-control, di ba? Kailangan malaman at maranasan nila ang moderation at control, at ito ay napaka-opposite ng total freedom. Katulad din ng pag-aayuno, di ba? Now, katulad din nung nag-eclipse dito kamakailan lang sa US, sabi ng aking mga kasamahan sa trabaho na dapat manood tayo dahil ito'y once in a lifetime event. Well, every second of our life is once in a lifetime. Ang time, ang oras, ay ang gift sa atin. Gift na mabuhay at ma-experience pa ang mundong ito. Kasama ng ating banal na espiritu at gabay ng banal na simbahan at ng mahal na Inang Maria. Ito'y isang pagkakataong tahakin ang landas ng buhay, ang time na ito. We had still time. Sabi nga nila, ang buhay natin ay isang pilgrimage, isang lifelong journey to the other side. Jesus says to Paul, do not be afraid, go on speaking. In other words, you go on spreading the gospel. Bakit do not be afraid? Dahil na ang turo ng mahal ng ating ng mahal na Panginoon noon ay napakabago. Subalit napaka-relatable, makakapag-relate tayo, at ito'y naging very effective. Kaya maraming nakikinig at nako-convert sa Kristyanismo. Dahil dito ang tingin ng mga otoridad na civil authority at ang mga leader ng religion nasa iba yung pananampalataya ay naging threat sa relative na peace at status quo ng society. At syempre, ordinaryo lamang ang pagdakip, pagpapahirap at kamatayan bilang kapalit nito. It's like crucifixion repeated 1,000 times. Hindi kay Kristo kundi sa tagasunod nito, sa mga Kristiyano. Kaya nga, do not be afraid. Sabi ni Pope Francis, indeed, fear is not a Christian attitude. Walang pag-aalinlangan, di ba? Dahil alam na natin na ang lahat ng ito ay naghahanda sa isang maaliwalas na pamumuhay. Ang lahat na kahirapan. Isa-isa sa isang tunay na kasiyahan. Christian joy, it is the gift of the Holy Spirit. It is having one's great heart over joyful because the Lord has triumphed. The Lord reigns. The Lord is at the right hand of the Father. The Lord has looked at me and sent me and has given me His grace and has made me a child of my Father. Dagdag ni Pope Francis. So do not be afraid.
Di ba? Do not be afraid. Go on speaking. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicago at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan na ito. Back to you, Pastor Mayor. So marami pong salamat, Pisma Rex, ang utod kong times 3 sa kagwapuhan sa akin sa iyong refleksyon. Marami pong salamat. Sa araw na ito mga kapatid ay pagninilayan natin ang Gospel from Saint John. So dito ay nagsasabi ang ating Panginoon na ang ating mga apostolis ay magkakaroon ng paghihirap, pagkamalungkot, no? Dahil sa pagkamatay, of course, na ating Panginoon. But then after that, sila po'y magagalak dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So mga kapatid, sa ating buhay, sa panahon natin ngayon, we are still in the 50 days of Easter. Nasa 6 week of Easter na tayo. So nandito pa rin sa atin ang kagalakan, no? Dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So we meditate, we sacrifice, no? Fasting tayo before ng kanyang muling pagkabuhay. And then we are now in the happy moments, no? So sa ating buhay, hindi natin may pagkaila na magkaroon din tayo ng ganyang experience, ano? Yung mga pangyayari sa ating buhay that magkaroon tayo, no, ng pasakit, no, sa ating buhay, mga pighati na kung atin na malalampasan ay anong tuwa at ang galak natin, no, na nalampasan natin ito. At minsan sa mga bagay na gusto nating magkaroon tayo ng isang bagay, no, gusto nating maangkin, so pinaghihirapan natin, no, ng todo para lang mapasa atin ng isang bagay. Best example doon yung sinasabi nating panliligaw ba, no? Yung bang talagang mata-challenge ka nung kung medyo mahirap mong pasagutin, no, yung nililigawan mo. I don't know sa mga naka-experience nito, but of course I myself, ang hirap, ano? So para bang magsusurrender ka na. Alam mo namang naramdaman mo rin, no, na mahal kanya, but then of course may nagpipigil pa rin, ano, para siguro tama naman para makilatis, no, bang talagang totoo, seryosong taong ito sa akin, ganun ba? So tayong mga lalaki sometimes ibang mababaw, no, ay hindi naman lahat, no, pero meron diyan na mababaw yung pagmamahal, kaya kunting ano lang, kunting ayaw lang, ay pagsabi na hindi ay give up na, no. So but if you're really sincere, no, kung ipakita mo, mapapansin ka rin at mapapasagot mo rin yan, ano. At of course, meron namang madali lang, sabi nila, but din yung madali ay sandaling paghihirap tapos ligaya agad, but din itong mga bagay na to ay hindi tatagal, di ba? So
Pero sa ating kaligtasan, ang sinasabi ng ating Panginoon ng kagalakan na ito na mag-uumapaw sa ating mga puso, sa ngayon ay hindi pa natin ito ma-experience dahil nandito pa tayo sa mundo. So nandito tayo ngayon sa ating processes, no, o process ng paghihirap. Kaya kailangan natin paghirapan yung ating gustong makamit na kaligayahan sa kabila. So marami tayong masasagupa dito na mga trials, no? Yung bang tinetest yung faith natin, yung ating mga sarili ay binibigyan ng Panginoon ng pagsubok. How could we stand, no? Para makamit itong sinasabi niyang kagalakan, afterlife. So, ito kung titingnan mo lang, mahirap ito, no? As human, ibang kung paano mo makamit ang tunay na kagalakan, mahirap, no? But din sa gabay ng Panginoon, itong mga bagay nito ay ati po itong mga lagpasan, mga kapatid. Kahit anong hirap sa mundo na dinanas natin, ay sa kabila ay may kaligayahan, no, tayong matatamo. Kaya nga binigay ng example dito ng ating Panginoon yung babaeng manganganak, ay doon sa may mga asawa, no, kung na-experiensyahan nyo yan, no, anong hirap na dinadanas ng mga ina, no, nung sila ay manganganak na. But after that, no, ang kaligayahan, ang tuwa, no, nandoon nung naisilang na yung sanggol. Ay lalo na ngayon, sa akin may apo na ako, di ang saya ng bahay, no, dahil yung sanggol na ilabas maayos, malusog. Kaya yung kaligayahan ay umaapaw sa puso, no, ng bawat isa, membro ng pamilya, lalo na yung mga magulang, no, na nailuwal yung bata ng maayos. So sa ating mga kapatid, ano ba ang bagay na nandito sa atin ngayon, no, ngayon na gusto nating makamit ang nag-uumapaw na kaligayahan, no, maramdaman ng ating mga puso. So kung ano man ang meron dyan, sikapin natin na kapag withstand tayo sa ganyang sitwasyon until na makamit natin ang kaligayahan. Lulumbay man tayo ngayon, but then after that, no, we will really think, no, iisipin natin na after that magkaroon din tayo ng kaligayahan. So if you experience kung may sugat ka, di ba? Pag ginagamot pa lang ang hapdi, no? Ang sakit. But kung nagamot na after that, no, unti-unti nang gumagaling, ayun, no, tuwang-tuwa ka na. Ay kagaya sa amin na mga kalalakihan, no, siyempre pag nagbibinata ka na, kailangan mo nang magpa-circumcise, no, magpa-circum, no. So siyempre sa rural areas, hindi pa gaanong yung mga doktor, no, wala pang mga ganong kagaya ngayon na may mga doktor na, nurses or medical assistants na gumagawa nito
pupunta ka sa center, doon ka magpapa-circumcise. At sa panahon namin ngayon, wala eh. Walang doktor, tatay ko lang. Manual, nako, ang hapdi. Kaya nga yung iba, nakasuot na ng palda. So, nakakatawa pero masakit, mapdi. But after that, no, yung pagaling na, yung gumaling na, ayun, tuwang-tuwa ka na dahil hindi mo na nararamdaman yung sakit. Kasi, ang masakit doon, pag hindi ka nakapagpa-circum, ay kakantsawan ka ng mga kasamahan mo, no? Mga kaedad mo, kakantsawan ka. Ayun ang pinakamasakit. So, kailangan mo talagang gawin. So, mga kapatid, after that, doon na yung sinasabi nating na ma-experience mo yung kaligayahan dahil yung sakit ba, yung hapdi na wala na. Kahit sino man siguro, no? May mga bagay na naranasan ito na ang hapdi talaga, no? Ang hapdi. Lalo na yung sinabanggit ko na kanina, no? Yung pagliligawan, no? Yung pagmamahalan, yung pag-ibig. Ang hapdi noon, no? Kung yung mabigo ka ba, no? Yung inayawan ka ng nililigawan mo, di ba? Hapdi noon. So, but it will take time para mahilom yon, and then after that, meron na talagang makakamit kang kaligayahan. So, mga kapatid, napakaliwanag na sinasabi sa atin ng ating Panginoon that if there are sadness, if there are struggle in life, may mga pighati, may mga kasakit, but huwag tayo mawala ng pag-asa. Yun lang ang gusto ng Panginoon, no? Huwag tayo mawala ng pag-asa at pananalig sa Kanya. Dahil after that, after all those sufferings, pains, no? Makakamit din natin ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan ay wala dito sa mundo. Ang nandito sa mundo ay panandalian lamang. Ang tunay na kaligayahan ay ang makapiling ang ating Panginoon sa Kanyang kaharian. So, panalangin po natin palagi na palakasin tayo, no? Palakasin ng Panginoon ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Kanya. So, mananatili tayong mapagmasid sa ating sarili kung gaano ba tayo katatag sa mga pighating ito, sa mga kasakit na ito, para makamit natin ang tunay na kaligayahan na may experience natin na nag-uumapaw sa ating mga puso. So yun lang po mga kapatid, marami pong salamat sa lahat ng ating mga masugid na mga taga-subaybay, sa ating lahat ng mga subscribers. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong walang sawang pagsuporta, pagsusubaybay sa ating munting channel na ito, sa ating munting gawain na ito. Marami pong salamat sa inyo, sa lahat-lahat na nagpipray sa amin. Marami pong salamat sa inyo. At manatili tayong nakakabit sa ating Panginoon. At nanatili tayo sa Kanyang pagmamahal at makamit natin ang tunay na kaligayahan. Huwag lang natin pong kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat. God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Lumapit
halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal kailangan ka, patnubay mo't gabay sa amin ay alay.